Mo po. Okay, siguro before we start, I would like to request everyone to please put your phones on mute. Kung pwede po, let's concentrate in our study. Since 1 hour lang naman ito, you can probably answer your messages or calls after our Bible class so that we can benefit 100% no, sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Let's remove any distraction since this is eternal matters we're talking about. We will also do the same announcements sa ating worship service later para magkaroon tayo ng maximum edification no, sa ating pong pag-aaral at sa ating pagsamba sa Panginoon. Okay, so katulad ng binanggit ko kanina, ito pong ating topic sa hapong ito, ang huling paksa na ating pag-uusapan sa ilalim ng topic ng biblical leadership sa isang iglesia. So tatalakay na natin yung opisina ng mga elder, opisina ng mga diakono. At syempre dahil ang mga ito yung mga opisina, meron silang mga qualifications and the Bible was clear as to the qualifications we must be looking for sa mga lalaki na dapat nating ilagay sa opisina ng elder, gayon din naman sa opisina ng diakono. At siguro ang pagkakaiba ko sa iba pagdating sa view sa leadership sa church, tinitingnan ko ang opisina ng mga elder at opisina ng mga deacon na magkapantay. No? Sa ibang government structure, hindi sila magkapantay. So basically, ang elder mas mataas sa mga deacons. But I believe that both of them are equal dahil pareho silang binigyan ng Biblia ng qualifications, malinaw na listahan ng qualifications. And as I mentioned before, they are almost identical, no? Maliban lamang sa isa na wala sa qualifications for deacons, and that is the ability to teach. Pero the rest, yun magkaparehas lang din. Kaya sa pananaw ko, magkapantay sila sa kanilang otoridad, magkaiba lamang ang kanilang area of service. Yung isa ay spiritual, pananalangin and ministry of the word, at yung isa ay physical, more on management and anything related sa practical na pangangailangan ng iglesia. But nonetheless, they are both leaders and they both deserve the same level of respect, no, sa mga miyembro ng iglesia. Pero sa hapong ito, gusto kong pag-usapan natin na when it comes to responsibilities sa isang iglesia, ang nangyayari kanta ang lumalabas for some reasons that I do not understand. Ayan. So sa ating pong pag-aaral ngayong hapon, gusto kong i-emphasize when we come to ownership and leadership, pagdating sa responsibility sa loob ng iglesia, hindi lamang po mga leader. Lumaki kasi tayo sa kaisipan, no? Mula sa mga iglesyang pinanggalingan natin. Hindi naman ito yung unang iglesia natin. May mga iglesia tayong pinanggalingan, maraming iglesyang pinanggalingan. Pero kadalasan, ang common denominator ng mga traditional churches, evangelicals, reformed, Presbyterian, and whatever, laging nasa leader ang bigat ng responsibilidad sa iglesia. Ang mga miyembro parang spectator lang. No? Or sila yung nagja-judge sa mga leader pag meron silang ginagawang mali, pag meron silang pagkukulang. But when it comes to responsibility o pananagutan sa iglesia, wala ang mga miyembro eh. Lagi nasa leader. Pagka may problema, sisisihin si pastor. Pag may problema sa mga practical, sisisihin ng mga deacon. Nasaan ang responsibilidad ng mga miyembro ng iglesia? So yun yung pag-aaralan natin. And I think tama lang naman na dito sa series na ito, ginawa itong huli, para makita natin ang pagdating sa pananagutan sa buong iglesia, lahat ng miyembro involved. Hindi lang po leaders, hindi lang po si pastor, hindi lang po deacons, hindi lang po yung mga ibang leader na walang opisina, halimbawa sa accounting team, no, o kaya sa mga kababaihan, hindi lang po sila yung mananagot eh. Papakita po natin sa pag-aaral natin
sa hapong ito na pagdating po sa pananagutan sa harapan ng Diyos ng buong iglesia, lahat ng miyembro, pantay-pantay ang pananagutan. At ang totoo nga, mas mabigat ang pananagutan ng buong iglesia kumpara sa pananagutan ng mga leader ng ating church. Kaya po yung ating main idea ay ganito, no? Hindi siya umaandar, ate. Yan. Habang ang mga elder ay may espesyal, o sama na natin yung diakono, ay may mga espesyal na pananagutan sa mga elder, ipangaral ang salita, pangunahan ng iglesia, sa mga deacon, pangunahan at tiyakin na nabibigay ang mga praktikal na pangangailangan ng iglesia. Ang buong kongregasyon ang may huling pananagutan sa Diyos para sa doktrina at disiplina ng iglesia. Pansinin nyo, yung mga major, sabihin nating needs ng church. Buong church ang dapat na managot sa Panginoon. And what are those? Doctrines. Ibig sabihin, ito yung mga katuruan, katotohanan na tinitindigan ng iglesyang ito. Yun yung nagiging dahilan kung bakit siya distinct, kung bakit siya kakaiba kumpara sa ibang mga iglesia sa kanyang paligid. Diba? Yung kanyang doctrines. So, ang may pananagutan po sa Diyos dyan, ang iglesia ay nangangaral ng biblical o tamang doktrina, ay di po si pastor lamang. Pagamat yun ang pangunahin niyang katungkulan ng mangaral ng salita ng Diyos, pero yung buong iglesia ang siyang mananagot sa Diyos pagdating sa ano ba yung doktrina ang tinitindigan ng iglesyang ito. And pagdating po sa purity ng church, hindi rin po pastor no? Kundi iglesia rin. Ano pong core responsibility yon kundi yung discipline ng iglesia. So pagdating po sa pagdidisiplina, ito katulad din ng ating kinalakihan o kinatandaan sa ibang mga iglesia, yung mga leader ang nagpapatupad ng disiplina sa mga miyembro ng iglesia. So dito po sa atin, susundin natin kung ano yung turo ng Biblia when it comes to doctrine and discipline. Buong church ang mananagot sa Panginoon. Therefore, buong church ang dapat nagde-decide. Okay, buong church dapat ang nagbabantay. Tama ba ang ipinapangaral sa pulpito? Ito ba yung matatagpuan natin sa Biblia? Tama ba yung paraan ng pamumuhay ng mga miyembro sa loob ng iglesia? Ang mga buhay ba natin ay umaayon sa ebanghelyo o hindi? Kaya dun sa ating covenant, nakalagay dun na meron tayong katungkulan na bantayan ng isa't isa. Natatandaan niyo ba yun? O mamaya may Lord's Supper tayo. I-remind ulit natin yung ating mga sarili na ating covenant. Nakalagay doon malinaw na meron tayong pananagutan na bantayan ang isa't isa. Ano ba bantayan? Yung pamumuhay. Tayo ba'y nabubuhay ng naaayon sa ebanghelyo o hindi? So kung binabantayan natin, ibig sabihin may pananagutan din tayong paalalahanan ng isa't isa kung merong hindi lumalakad ng ayon sa salita ng Diyos. Hindi natin laging sasabihin kay pastor, nakita ko po si kapatid na ganito, tumataya sa loto. Ikaw na nga nakakita, so pananagutan mo, nalapitan siya at paalalahanan siya, kapatid, hindi tayo umaasa sa mga tsansa pagdating sa mga bagay na pangangailangan natin sa buhay. Ang turo ng Biblia na pinaghihirapan, pinagtatrabahuhan, at pinagkakasya kung ano man yung binibigay sa atin ng Panginoon. Dapat, kung sino yung nakakita, siya yung magpapaalala. Huwag mo na kay pastor kasi yung lalabas niyan, third party si pastor. No? Ikaw talaga ang nakakita, so dapat pananagutan mo na siya ipaalalahanan. That's church discipline. And that will be the next topic that we will be discussing sa ating Bible class, church discipline. Okay? So, dalawang passages po yung titingnan natin to emphasize these truths, no? Sa ating pag-aaral. Yung una ay Galatians chapter 1, verses 1 to 10. And then, yung pangalawa ay 1 Corinthians 5, 1 to 5. Okay, basahin muna natin. Mabilis lang po, so that we can at least have an idea. So basically, Galatians 1, 1 to 10 pertains to the importance of doctrine. And then 1 Corinthians 5, 1 to 5 pertains to the importance of purity in the church. So, dalawa example lang ito, pero malinaw na example para sa ating lahat at dapat nating tandaan. Basahin mo natin Galatians 1, 1 to 10.
Isang basa na lang, no? Para mabilis. Pabasa natin kay Atilin, yung Galatians 1:1-10. Okay lang, Atilin? Medyo mahaba, ano? And then, 1 Corinthians 5:1-5. Basa natin kay Gewel. Galatians 1. Si Pablo na apostol, hindi mula sa mga tao o sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo at ng Diyos Ama na muling bumuhay sa Kanya mula sa mga patay. At ang lahat ng mga kapatid na kasama ko sa mga iglesia ng Galatia. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa ating Panginoong Jesucristo, na nagbigay ng Kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan upang tayo'y Kanya mailigtas mula sa kasalukuyang masamang kapanahunan ayon sa kalooban ng ating Diyos Ama. Sumakanya ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Ako'y namamangha na napakabilis ninyong iniwan siya na tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo at bumaling kayo sa ibang ebanghelyo. Hindi sa may ibang ebanghelyo, kundi mayroon ilan na nanggugulo sa inyo at nagnanais na baluktutin ang ebanghelyo ni Kristo. Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo na ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay hayaan siyang sumpain. Gaya ng aming sinabi noong una at muli kong sinasabi ngayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo na ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap, na ang hayaan siyang sumpain. 10. Ako ba'y naghahangad ngayon ng pagsang-ayon ng mga tao o ng Diyos, o sinisikap ko bang bigyan lugod ang mga tao? Kung ako'y nagbibigay lugod para rin sa mga tao, hindi sana ako naging alipin ni Kristo. Okay, maraming salamat. Then Galatians, 1 Corinthians 5:1-5. 1 Corinthians 5:1-5. Sa katunayan ay nababalita na may pakikiapid sa inyo, at ang ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga pagano, sapagkat ang isang lalaki ay nakikipisan sa asawa ng kanyang ama. At kayo ay nagmamalaki pa. Hindi ba dapat kayong malumbay upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa nito? Sapagkat bagaman ako ay wala sa katawan, ako'y nasa harapan ninyo sa espiritu. Kaya tulad sa isang nasa harapan ninyo, hinahatulan ko na ang gumawa ng bagay na ito. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, kapag kayo ay nagkakatipon kasama ng aking espiritu na taglay ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus, ay ibigay ang ganyang tao kay Satanas sa ikawawasak ng laman upang ang kanyang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus. Okay, maraming salamat. So, we will go through again, no, sa mga talatang ito as we answer our questions na magiging guide natin sa ating discussion. So, una ng tanong dyan ay sa Galatians chapter 1 verses 6-7, binanggit dyan na si Pablo ay namangha. Ginamit na salita sa Tagalog ay namangha. Diba? Namangha si Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. Ano pong ikinamangha ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, sa iglesia sa Galacia? Ano sabi sa verse 6? Sabi diyan, ako'y namamangha na napakabilis ninyong iniwan siya na tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo at bumaling kayo sa ibang ebanghelyo. Verse 7, hindi sa may ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na nanggugulo sa inyo at nagdanais na baluktutin ang ebanghelyo ni Kristo. So yung pong salitang ginamit dito, hindi positive. No? Yung namamangha na I'm amazed at your beauty, for instance, or I am amazed at your intelligence. Hindi po yun yung ibig sabihin ng salita dito ni Apostol Pablo, kundi yung salita po dito mayroon pong sarcasm. No? Ay yung kanyang pagkamangha ay mayroong halong matinding disappointment sa mga taga-Galacia. Bakit? Sapagkat ang mga taga-Galacia, bagamat bago lang din silang tatag na iglesia, no? At si Apostol Pablo ang ginamit kasama ang kanyang team so that this church will be or na-establish. Pero tulad ng pangkaraniwang gawin ni Apostol Pablo after ma-establish ang isang church, no? Ibig sabihin ng established church, meron na din siyang mga elders, may mga deacons,
na pwede mangalaga sa iglesia. That was the only time usually si Apostle Paul umaalis para mag-church plant naman sa ibang lugar. So church planter kasi si Apostle Paul at yung kanyang team, hindi siya nag-stay ng matagal sa isang lugar para magpastor sa isang iglesia. Kundi nagpupunta siya, may team siya, nag-evangelize sila doon, and then yung mga naliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo ay nililikom nila at binubuo nila ang isang iglesia. At kasama doon, hindi lang po mabilis yun, minsan taon ang binibilang bago magkaroon ng established leadership. May deacons, may elders. Pagka meron ng deacons and elders, umaalis na sila. So, ganyan yung background dito. So, probably, bago lang din tatag yung iglesia, bago lang din mga elders, bago lang din yung mga deacons. Pero hindi pa nagtatagal na nakakalayo sila Apostol Pablo, dumating na agad yung balita sa kanila na tinatalikuran na ng mga taga-Galacia yung ebanghelyong unang ipinangaral sa kanila. Yung ebanghelyo na ginamit ng Diyos para sila iligtas. Yung ebanghelyo na pundasyon ng iglesyang ito sa Galacia. Yun yung sinabi na po sa Pablo, namamangha ako. Ang sinasabi niya, saglit pa lang kaming nawawala sa piling ninyo, napakabilis nyo nang iniwanan ang ebanghelyo. Napakabilis nyo nang tinalikuran ang ebanghelyo. Makikita natin dito na bagamat wala pong ibang ebanghelyo talaga, nag-iisa lamang ang totoong ebanghelyo, itong mga miyembro sa loob ng iglesia na ito, nagkulang sila sa pagbabantay. No, hindi natin alam, so posibleng ang maling turo ay nanggaling sa labas, pumasok sa loob. May mga false teachers na nag-infiltrate sa church, nagpanggap ng mga mananampalataya at nagpa-member sa church, and then alam nilang wala na si Apostol Pablo, nagturo na sila ng sarili nilang version ng gospel. Or pwede naman na nasa loob mismo ng iglesia nagmula yung maling pagtuturo. Maring may mga matatalinong miyembro ng iglesia na nagkaroon siguro ng pagkakataong makarinig ng ibang klase ng pagtuturo sa ibang lugar at inintroduce yun sa church, not knowing na hinahaluan na nila ng ibang katuruan, yung ebanghelyong tinanggap nila mula sa Apostol Pablo at sa kanyang team. So basically, ganun yung nangyari dito, no? And yung mga taga-Galacia, naniwala agad sila doon sa false gospel, no? Na ini-introduce sa kanila ng mga false teachers. So parang sinasabi ni Apostle Paul, nasa na yun yung allegiance, nasa na yun yung katapatan sa ebanghelyong ginamit ng Diyos para iligtas kayo. Alam niyo naman na yung ebanghelyong itong inyong pinaniniwalaan o pinakikinggan ngayon, hindi yan yung totoong ebanghelyo, hindi yan yung purong ebanghelyo. So maaaring ito yung ebanghelyo, pero hinaluan. Anong ibig sabihin? Posibleng hindi nila inalis yung turo na si Jesucristo ang tagapagligtas, si Jesucristo ang Mesyas, pero maaaring sinasabing kulang yung paniwalaan mo lang na si Jesucristo ang tagapagligtas o Mesyas, dapat dagdagan mo ng iba. Halimbawa, dagdagan mo ng pagsunod sa kautusan. No? Dagdagan mo ng pagsunod dun sa mga dietary laws ng Old Testament, yung mga bawal kainin sa Old Testament, na diniklara na sa bagong tipan na pwede nang kainin, ay huwag mong kainin. So yun yung nangyayari dito, no? Hinahaluan yung purong ebanghelyo ng gawa ng tao o mabuting gawa ng tao, kaya hindi na lang siya naging purong sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Jesucristo. And that really disappointed the Apostle Paul. Ito naman, no? Kahit sinong founder ng isang iglesia na mababalitaan na saglit pa lamang, nabaling na agad ng kanilang atensyon at tila napapaniwala sa maling katuruan, magugulat talaga at madidisappoint. So that's basically what the Apostle Paul was saying here. Siya'y disappointed, no? But he tried to present it in a sarcastic way, no, para ito lang po yung sulat ni Apostol Pablo na kung papansinin ninyo, hindi nagsimula sa magandang pagbati. Lahat ng sulat ni Apostol Pablo merong greetings, na merong grace and peace from the Lord Jesus Christ. Greetings to all of you. Dito, nung nagsimula si Apostol Pablo sa verse 1, sinasabi niya na agad, ako ay apostol na galing sa otoridad ng Diyos. And then, pinasok niya na agad yung issue. Wala nang bati-bati.
No? Kasi para kay Apostle Paul, seryosong issue ang gospel. Hindi po ito isang pangkaraniwang topic lamang o trivial matter. It's a very important matter for the Apostle Paul. Kaya straight to the point na agad siya. Meron kayong problema, kaya ako sumusulat. And then, Galatians 1 verse 7, anong panggugulo ang nagaganap ayon kay Apostol Pablo? Ang sabi sa verse 7, panggugulo talaga, ginamit na salita dito. Sabi sa verse 7, hindi sa may ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na nanggugulo sa inyo at nagnanais na baluktutin ang ebanghelyo ni Kristo. So yung salitang panggugulo dito, hindi ito violent type of disturbance, no? Maaring ito ay isang peaceful way of communicating a different teaching, no? Pero ang epekto nito sa iglesia, nagkakahati-hati yung iglesia. So gumugulo yung iglesia. No, hindi po porket walang nag-aaway sa loob ng iglesia ay hindi nagkakaroon ng gulo, no? Pwede pong ang iglesia ay tahimik, no? Pero ang totoo, magulo siya. No? Bakit? Kasi watak-watak, no? Undivided, divided ang iglesia, ibig sabihin. Hindi siya buo, no? May partisan. So, posible ganyan na nangyari dito, no? Walang violent disturbances, pero merong division sa loob ng church. Hindi naman po mawawala na merong mananatiling faithful dun sa teaching na tinanggap nila mula sa Apostle Paul. Meron din naman na grupo na naniniwala dun sa baling turo. So maaring nahahati sila. And for the Apostle Paul, yun yung gulo eh. No? Dapat walang ganun sa isang iglesia. Sinasabi ni Apostle Paul, dapat pag isang iglesia, walang division. Iisa lang tayo. Kung meron na tayong magkakaiba ng opinion, hindi magiging dahilan yung pagkakaiba ng opinion natin para yung ating iglesia ay maging hati. No? Pagkahati yung iglesia, hindi siya uusad, no? Hindi siya mag-move forward. No? It's either magiging stagnant siya or papaatras ang direksyon ng kanyang paglakad. No? Regression, hindi progression ang mangyayari sa development ng church na yon. So, ang panggugulo dito, hindi ito violent disturbances, pero it's an attempt to divide the church or to destroy the church. Ultimately. No? At ano po yung panggugulo na ginagawa dito? Sabi dyan sa huling bahagi ng verse 7, binabaluktot yung ebanghelyo. Dinidilute yung gospel. Ano ibig sabihin ng dinidilute? Hinahaluan. Minsan, sa panahon natin ay ano rin yan, nakikita natin sa maraming nangangaral sa telebisyon, no, sa radyo. Para maging katanggap-tanggap yung mensahe ng ebanghelyo sa mga nakikinig, hinahaluan nila. Tinatanggal nila yung mga elemento na hindi madaling tanggapin ng mga hindi mananampalataya. Halimbawa, yung katuruan na hindi ka maliligtas kung hindi ka magpapasakop kay Jesus sa kanyang pagiging Panginoon. Kadalasan, ang pagtuturo ng gospel ngayon ay magiging Christian ka pagka nanampalataya ka na si Jesus ay Savior. That's it. Palagi ko narinig nyo na rin yan. No? Tanggapin mo lang si Jesus. Bilang tagapagligtas lang yung buhay at Christian ka na. Pero ako naniniwala na hindi yun ang buong turo ng Ebanghelyo sa Biblia. Tinuturo ng Ebanghelyo na si Jesus ang tagapagligtas, oo. Pero tinuturo din ng Biblia na si Jesus ay Panginoon. At hindi mo pwedeng maging tagapagligtas ang hindi mo Panginoon. Ano ibig sabihin ng pagiging Panginoon ni Kristo? Ang pagiging Panginoon ni Kristo, ibig sabihin, isusuko mo yung iyong buong kalooban sa kalooban niya. Ibig sabihin siya ang masusunod sa buhay mo, hindi na ikaw. No, yung sinasabi na self-denial o yung pagpapasan mo ng iyong krus at pagsunod mo kay Kristo, yun yung sinasabi na discipleship, no? Lordship ni Jesus Christ. Ang ginagawa ng marami ngayon, tinatanggal yung lordship. Bakit? Sapagkat alam nila na ang mga tao sa mundo, ayaw nila na mayroong mas mataas na otoridad kaysa sa kanilang sarili. Gusto ng mga tao sa mundo, yung kanilang freedom, yung kanilang rights. No? As long as nire-respect mo yung rights ko, as long as
nasa akin pa rin yung freedom ko, okay. Pero pagka tatanggalin mo na yon at papalitan mo na ng iba, o meron ng ibang magiging sovereign sa buhay ko, siya na yung masusunod sa buhay ko, hindi ko tatanggapin yan. Doon nabuo yung tinatawag na easy believism. No, yung tanggapin mo si Jesus sa puso mo bilang tagapagligtas, okay na yun. No, hindi mo siya kailangan tanggapin bilang Panginoon para maging Christian ka. That is a diluted gospel. Hindi po yan ang totoong ebanghelyo. Ang totoong ebanghelyo, malinaw na tinuro ng Panginoon, hindi ka karapat-dapat sa akin kung mas mahal mo at uunahin mo ang iba kaysa sa akin. Di ba sinabi ng Panginoon yan sa Biblia? No? Pag inuna mo yung iba, pag inuna mo yung ibang bagay kumpara sa akin, you're not worthy of me. No? Hindi ka talaga disipulo ng Panginoong Hesukristo. Kaya yung pagiging Christian po, hindi po ito simple. Ano? Ang isang totoong alagad ng Panginoon handang sumunod sa Kanya hanggang sa kamatayan. Kaya hindi tayo magugulat pag binasa mo yung mga aklat tulad ng Fox's Book of Martyrs. Nakikita mo doon, maraming mga mananampalataya sa panahon ng matinding persecution. Namamatay para kay Kristo. Hindi sila tumatalikod sa pananampalataya nila kahit naalukin sila. Hindi kita papatayin, hindi kita susunugin ng buhay, hindi kita papakain sa leon. Basta sabihin mo lang na ayaw mo na kay Kristo at tinatalikuran mo na siya. Marami po namatay. Mga totoong Christian yun. Ano? Bakit? Kasi naniniwala sila na ang buhay nila hindi na kanila. Ang buhay nila ay sa Panginoon na nila. Therefore, hindi nila ipagkakanulo ang Panginoon nila. Katulad ng ginawa ni Judas Iscariote nung siya nabubuhay pa. Okay? So that's an example only of what a diluted gospel is. Mas marami pa pong mga worst kind of diluting na makikita natin. Ano? Halimbawa, yung turo ng Roman Catholic Church na totoo naman may Trinity, totoong si Jesus ay pinanganak ng Virgin Mary, totoo na ang Panginoong Hesukristo ay Diyos na nagkatawang tao. No? Totoo naman na tamang manampalataya ka sa Kanya, pero kung sasabihin mo na ikaw ay mananampalataya lang sa Kanya at sapat na yun para maging Kristiyano ka, anong sabi nila sa kanilang credo? Diba? Sumpain. Yung sino mang nagsasabing manampalataya ka lang kay Kristo ay ligtas ka na. Nakasulat po sa credo nila yan. No? Sabi nila, hindi sapat yon. Dapat dagdagan mo ng pagsunod sa kautusan, dapat paggawa ng mabuti, no? Paghingi ng mga biyaya or grace mula sa mga santo. Nakalagay yun sa kanilang mga credo. Kaya hindi lang po pananampalataya para sa kanila, kaya samahan nila ng gawa. Kaya may debate, di ba? Paano natin titinang Roman Catholic Church? Ito ba ay isang nasa maling katuruan lamang o kulto? Di ba? So, yan, isipin mo. Cult ba ang Roman Catholic Church katulad ng Iglesia ni Cristo? Mormonism? Jehovah's Witnesses? O hindi? Hati yung mga tao. Ano? Pagdating dyan, kayo na humusga. Galatians chapter 1, verse 8 to 9. Sang-ayon kay Pablo ang dapat sino ayon kay Pablo ang dapat sumpain? Bakit seryoso ang kasalanang dapat sumpain? Ano sabi sa verse 8 and 9? Subalit kahit kami o ang isang anghel mula sa langit ang mangangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay hayaan siyang sumpain. Gaya ng aming sinabi noong una at muli kong sinasabi ngayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na ay hayaan siyang sumpain. 2 beses binanggit ni Apostol Pablo yung salitang hayaan siyang sumpain. Ano daw po yung dapat sumpain? Sabi po sa 2 talata na yan. May. Ano yung dapat sumpain? Sino? Yung iba na nangangaral ng ibang ebanghelyo. Again, pinaliwanag na natin kung ano ibig sabihin ng ibang ebanghelyo, yung hinaluan. Hindi na purong ebanghelyo.
So sila ay dapat sumpain. Ang gamit na salita dyan ay anathema. Ibig sabihin, ang hatol ng Diyos ay mapa sa kanya at dalhin siya sa impyerno. Ganun kabigat yung salitang ginamit ni Apostol Pablo dyan. Bakit ganun kaseryoso yung kasalanan na yun na dapat sumpain? Ha? Bakit ganun kaseryoso ang anumang offense laban sa gospel? O anumang pagtuturo ng hindi totoong gospel? Bakit? Paul, bakit ganun kaseryoso yung pagtuturo ng maling gospel? Ano bang epekto nun? Tama. Pinag-uusapan natin pag gospel, eternal destiny ng tao. Imagine, kung mangangaral ka, tulad ng ginagawa ng maraming kulto, nagbabahay-bahay sila. Pang makikita mo sa mga kulto, di ba? Sila yung mga masisipag maglakad dyan sa kalsada, magbahay-bahay, umatok-katok sa mga pintuan. Pero ang kanilang pinapangaral ay hindi ang dalisay ng ebanghelyo. Sabi ni Apostol Pablo, sumpain sila. Bakit? Kapag ang kanilang pinangangaral ay hindi magdadala sa mga taong nakikinig sa kanila sa paanan ni Kristo. Yung kanilang ipinapangaral, magdadala sa kanila sa pintuan ng impyerno. Ganun lang kasimple. Kaya sabi ni Apostol Pablo, sumpain ang mga taong ito. Eternal destiny ang pinag-uusapan natin pag ay ang gospel ang tinuturo. O ganun din sa atin, mga magulang na mananampalataya, tuturuan natin yung ating anak ng mali o kulang na ebanghelyo. The same na sumpa ang tatanggapin natin. Diba? Bakit? Kasi kaluluwa po ng mga mahal nating anak ang mapapahamak. Kaya tiyakin natin na sa ating pagtuturo, kaya nga sabi ni Santiago, hindi dapat lahat maghangad na maging tagapagturo. Bakit? Kasi napakatindi ng paghatol. Kasama, sumpa. Kung ikay mangangaral ng hinaluang ebanghelyo, susumpain ka ng Diyos. Hindi po sumpa lang ni Apostol Pablo yun, kundi sumpa ng Diyos yan. Bakit? Kasi pag pinaniwalaan po ng mga tao yan, pinapangaral mo sa kanila, hindi mo sila dadalhin sa paraiso, dadalhin mo sila sa impyerno. A single error pagdating sa gospel presentation can prove to be an eternal mistake. Halimbawa, sabihin mo na, tama na si Jesucristo ay panampalatayanan, pero huwag kang magpakasiguro na sapat na yun. Dagdagan mo pa, kasi kailangan kang maging mabuting tao, o kailangan kang maging mabuting mamamayan, so on and so forth. Pagka po gano'n na ang presentation natin, yari na. Ang sumpa ay nasa atin na. Galatians 1 verse 1. Bakit tayo bumalik sa Galatians 1 verse 1? Sang-ayon sa mga talatang ito, sino ang may pananagutan na pangalagaan ng doktrina na tinitindigan ng iglesia? Ito gusto ko pansinin nyo. Tingnan nyo yung verse 1 ng Galatians 1. Sabi niya, si Pablo na apostol, hindi mula sa mga tao o sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo at ng Diyos Ama, na muling bumuhay sa Kanya mula sa mga patay. At ang lahat ng mga kapatid na kasama ko sa mga iglesia ng Galacia. Sino po ang kinakausap ni Apostol Pablo sa mga talatang ito? Sinabi ba niya sa mga elder o mga matatanda ng iglesia sa Galacia? Ano bang sinabi niya? Sa mga leader ng iglesia sa Galacia, yung ba yung tinukoy niya dyan? Sa verse 2 sabi, sa mga iglesia ng Galacia. Ang tinutukoy po dyan, hindi po particular set of leaders, kundi every member of the church. So ang kinakausap niya po sa Pablo, dito sa issue ng false gospel at yung pananagutan ng pag-iingat nito, buong iglesia. Yun ang point nito. Buong iglesia, hindi lang po mga leader, hindi lang po mga pastor. Baka sila yung first line of defense ng iglesia sa pagpasok ng mga maling doktrina. Hindi po nababantayan ng mga pastor ang lahat ng miyembro ng iglesia.
Bakit? 6 na araw, hindi naman tayo magkakasama. O, tayo 5 araw kasi may prayer meeting tayo once a week. Pero yung iba, prayer meeting nila Sunday din. So, ibig sabihin, 6 days silang hindi magkakasama, 1 day lang sila magkakasama. Pero yung mga miyembro, laging magkakausap yan sa Facebook, minsan nagkikita sa labas, di ba? Minsan nagkikita sa bahay, nag-i-invite. Walang problema doon, no? Pero ang point, mas marami pong pagkakataon ng mga miyembro sa kanilang mingling, no, with the other members of the church. Kaya hindi po pastor lamang ang mananagot, no? Kasi mas madali tayong makakatanggap ng ng threat, no? Yung mga miyembro ng iglesia. At bukod doon, hindi lang naman po yung threat na pumapasok sa iglesia, kundi yung threat na pumapasok sa loob ng bahay natin. Halimbawa, yung napapakinggan sa television, nakikita sa panahon natin ngayon, yung mga reels. Hindi po lahat ng mga reels na may binabanggit na word of God ay galing sa Diyos. Dapat maging maingat tayo sa pagsusuri, no? Ang nangyayari po kasi sa mga reels, pinipili lang nila yung mga magagandang sinasabi. Yun ang hindi mo naman mailalagay lahat sa reels eh. No, yung mga sinabi yung tagapangaral na yon. Pero ibig sabihin ba pagka kinuha mo yung part na yon at yun yung pinalabas at parang katanggap-tanggap, tatanggapin mo na ng buo na okay itong preacher na ito, okay itong church na ito? No. Dapat bantayan mong mabuti. Suriin mong mabuti. Ano yung kanilang statement of faith? Anong paniniwala nila pagdating sa gospel? Anong paniniwala nila pagdating sa Trinity? Anong paniniwala nila pagdating sa salvation at marami pang iba? Huwag kayong magja-jump into conclusion na pleasant pakinggan, magaling magsalita, okay na. That's the danger of social media. Dapat dobleng pag-iingat, tripling pag-iingat. Don't just share a reel. Meron tayong group chat. Don't just share a reel without even examining it very carefully. Kasi baka mamaya maging instrument ka pa ng pag-i-introduce ng false gospel. Kasi baka mamaya maengganyo yung sundan yung preacher na yon. Hindi naman pala siya talaga nagtuturo ng tamang ebanghelyo. Be careful. Sabi ni Apostol Pablo, ang iglesia ang mananagot sa Diyos pagdating sa pagpasok ng maling katuruan sa ating iglesia. Okay? Next. Ito naman, pagdating sa purity ng church. Tingnan natin yung 1 Corinthians 5, 1-5. Yung verse 1 and 2, meron sinasabi si Apostol Pablo dito na kinukonsinti ang iglesia. Yung salitang ginamit. Matindi. No? Kung paano kabigat yung mga pagsasalita ni Pablo sa Galatia, ganon din yung bigat yung kanyang pananalita sa mga taga-Korinto. Ginamit. Kinukonsinti ninyo eh. Ano yung kinukonsinti sa iglesia? Ano yung pag-uugali nila sa may sala at sa mga kasalanan nito o sa kasalanan nito? Ano ba sinabi sa verse 1 and 2? 1 Corinthians 5, 1 and 2. Sa katunayan ay nababalita na may pakikiapid sa inyo at ang ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga pagano. Sapagkat ang isang lalaki ay nakikipisan sa asawa ng kanyang ama at kayo ay nagmamalaki pa. Hindi ba dapat kayong malumbay upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa nito? Matindi. Sabi, mayroong klaseng pangangalunya na kahit sa mga pagano, hindi nila ginagawa. Ano pa yung tinutukoy dito ang pangangalunya? Incest. No? Yung anak, nakikipisan sa asawa ng kanyang ama. So probably hindi ito yung nanay niya. Probably stepmother niya ito. No? Yung stepmother niya, karelasyon niya at mayroong nagaganap na sexual intercourse sa pagitan nila. At anong masaklap pa dito? Hindi lang ito kumbaga hindi lang ito nagpapatuloy dun sa pamilya ng miyembro na ito, kundi kinukonsinti ng buong iglesia. Sabi ni Apostol Pablo, hindi kayo nalulumbay, nagmamalaki pa kayo. Imagine, merong miyembro na nangangalunya o
nagko-commit ng incest, hindi nila dinidisiplina. Oo. Okay lang sa kanila. Hindi natin alam yung buong historical context or background kung bakit ganun. Probably itong lalaki na ito o yung tatay baka ma-impluwensya o mayaman na miyembro ng iglesia, malaking magbigay, baka siya yung nagpagawa ng church building, nagbigay ng ganitong support and so on and so forth. Kaya untouchable. Kaya ano nangyari? Kahit alam nila na merong ginagawang kasalanan, okay lang. No? Ayaw naming mawala yung miyembro na yan kasi pag nawala yan, matatapyasan ng mali yung income ng church. Probably, ganon. Hindi ko sinasabing eksaktong ganon, pero probably ganon. Merong benepisyo ang iglesia na ayaw nilang mawala. Kaya hindi nila dinidisiplina yung miyembro o yung anak ng miyembro na gumagawa ng kasalanan na hantad. Hantad. Bakit kamo? Alam ng mga tao sa iglesia hindi nga nila sinasaway. So it's a public scandal. Nakaabot pa kay Apostol Pablo. Again, wala si Apostol Pablo sa Corinto nung panahon na yan. Pero nakarating sa kanya. Nung nakarating sa kanya, hindi pa rin natigil. Kailangan pa niya mag-intervene para merong gawing aksyon yung church sa Corinth regarding that particular sin. Intindi nitong klase ng... Tandaan ninyo, hindi porkit ang isang iglesia ay pinagpala ng Panginoon. Meron mang isang iglesia sa Bagong Tipan na talagang ibinuhos ng Panginoon yung pagpapala niya. Yung iglesia sa Corinto. Tingnan niyo po, basahin yung 1 Corinthians, 2 Corinthians, makikita niyo yung mga miyembro dito, puno ng spiritual gifts, magagaling sila no, pagdating sa katotohanan ng Ebanghelyo, magaling sila sa doktrina, puspos ng banal na espiritu. Diba? Nagkakagulo nga kung sinong mga ngaral. No? Inaawat ni Apostol Pablo, hindi lahat ang gustong magsasalita. Kailangan yung magsasalita, mayroong magpapaliwanag. Lalo na pag gumagamit ang ibang wika. Pagdating sa pagsuporta kay Apostol Pablo, very generous ang iglesia sa Corinto. Isa sa mga main supporters ni Apostle Paul sa kanyang church planting ministry. Pero, hindi ibig sabihin na ganun yung iglesia na yon, wala silang problema. Matitindi pa nga yung problema nila eh. Biruin mo, mayroong incest sa loob ng iglesia, hindi nila sinasaway. Pero ito maganda kay Apostle Paul. Pagamat alam ni Apostle Paul na meron siyang tinatanggap na pabor, benepisyo sa iglesyang ito, supporter niya ito. He doesn't care if he will offend the members as long as alam niya na ang kanyang paninindigan ay ayon sa kalooban ng Diyos. Ganun talaga dapat. We will not care kung sino man yung masasaktan. We will not care kung sino man yung ma-excommunicate. As long as tumitindig tayo sa katotohanan ng salita ng Diyos. That is exactly what the Apostle Paul is trying to do here. Sabi niya, huwag niyo na ako hintayin dumating. Dahil pag dumating ako, ay siguradong mas malala ang magiging paraan ng aking pagdidil sa problema na ito. Kayo, kaya nyo na yan. So he gave them instructions. And then verse 2, ano ang nais ni Pablo na gawin ng iglesia tungkol dito? Ano yung immediate action na sinasabi ni Apostle Paul? Kailangan nyo nang gawin. Ano sabi sa verse 2? Kailangan alisin nyo na sa gitna ninyo yung gumagawa niyan. That's church discipline. No? Ang sabi ng iba, bakit parang hindi yata sumunod si Pablo sa steps ng discipline? I don't think na hindi sumunod si Apostol Pablo sa step of discipline Matthew 18. Sinunod niya yon. I think silently hindi na nilagay dito. Pero eventually, I think hindi nagsisisi itong gumagawa ng kasalanan na ito. Kaya sabi niya sa verse 2, tanggalin nyo na yan sa inyong iglesia. Ibig sabihin, excommunicate nyo na. What's the point of letting those people remain in the church? Manatiling miyembro ng iglesia. Dahil ba mayaman? Dahil maimpluwensya? Dahil maraming nagagawa sa iglesia? Leader ng iglesia and so on and so forth? Hindi ba magpapatuloy yung iglesia pag natanggal yan? Tandaan natin, nobody is indispensable sa church. Kahit pastor, deacon,
kahit sinong miyembro, wala pong indispensable. Ano ibig sabihin ng indispensable? Wala pong miyembro na hindi pwedeng mawala. Dahil pagka nawala, hindi na magpapatuloy ang iglesia. Ang iglesia ay nagpapatuloy dahil sa Diyos. Diyos ang dahilan kung bakit nagpapatuloy ang iglesia, hindi ang mga miyembro. Sabi nga, 2 o 3 lang maiwan, okay na eh. Church pa rin yun eh. No, na hindi pinaniniwalaan ng iba na church na yung 2 or 3. No? Ang sabi ni Apostol Pablo, alisin nyo na yan sa fellowship nyo. Remove the person and whoever yung... Palagay ko yung anak na lalaki ang mananampalataya, yung mother-in-law hindi. Kasi ang remove this man from the fellowship. Yung lalaki ang mananampalataya, yung lalaki yung miyembro, yung excommunicate nyo. In other words, the mother-in-law hindi Christian. Verse 3 to 5, paano nila dapat gawin ito? Paano yung discipline? Ito gusto ko makita natin mabuto. Paano ginagawa ng isang church pagdating sa discipline, especially of excommunication? Sabi dito sa verse 3 to 5, na merong sinadjust si Apostol Pablo dito eh. Sabi, sapagkat bagaman ako ay wala sa katawan, ako ay nasa harapan ninyo sa spirito, kaya't katulad sa isang nasa harapan ninyo, hinahatulan ko na ang gumawa ng bagay na ito. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, kapag kayo ay nagkakatipon kasama ang aking spirito na taglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, ay ibigay ang ganyang tao kay Satanas sa ikawawasak ng laman, upang sa kanyang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Jesus. So specifically, Paul is telling them to remove the man from their fellowship when they are together as a church. Ibig sabihin, halimbawa, nag-gather tayo Bible class, dapat wala yun. Hindi siya dapat kasama. Pag nag-worship service tayo, dapat hindi siya kasama. Communicate siya eh. Communicated. Pag nagfe-fellowship, halimbawa, large fellowship, merienda fellowship, di siya kasama doon. When the church is gathered, dapat hindi kasama sa assembly yung isang taong nagpapatuloy sa kasalanan. Para makita niya yung kanyang kasalanan ay siniseryoso ng church. Yung kasalanan niya hindi kinukonsinti ng church. Didiscusin po natin yung church discipline ng pagkatapos nitong lesson na to. Lord willing, simulan natin sa Sunday. At makikita natin yung mga implications ng church discipline. Isa ito pag may gumagawa ng kasalanan, ayaw niya magsisi, sinasaway mo siya sa kasalanan niya pero nagpapatuloy siya, dapat tanggalin siya sa fellowship. Or excommunicate mo na totally. When they are all assembled together, they are to act as a church to remove him from their membership. Yung sinasabi ni Apostle Paul na delivering to Satan. Yung sinabi dyan, no? Ang ganyang tao, kay Satanas sa ikawawasak ng laman. Yun po ay isang description ng church discipline, particularly excommunication. When we remove a member from the church, we are throwing him out to Satan. Bakit? Kasi pag nasa loob ka ng membership ng church, you are in Christ. Tandaan natin, yung in Christ ni Apostle Paul. Hindi lang miyembro ka ng church, nasa loob ka ng building. Hindi lang ganun yun. Pagka miyembro ka, you are in Christ, you belong to Christ, you are part of the body of Christ. Therefore, you are away from Satan. Pero pagka ikaw ay in-excommunicate, you will be removed from the body of Christ and you will be thrown out to Satan. Wala ka na kay Kristo, na kay Satan ka na. Yun lang naman ang dalawang pupuntahan ng tao sa mundo. It's either you will be in Christ or you will be with Satan. Kapag po i-excommunicate ng isang miyembro, ibig sabihin, ayaw niyang aminin yung kasalanan niya at hanggang sa uli, ayaw niyang magsisi. Ayaw niyang mapahiya siguro kapag amin niya ng kasalanan niya. Yung ganun pa tinatanggal sa iglesia. Kung sino yung tumanggap sa kanya sa iglesia, sila rin yung magtatanggal, katulad ng sinasabi ko, di ba? Kung ang iglesia ang tumanggap sa kanya, maging miyembro, iglesia rin yung magtatanggal. Hindi po yung pastor, hindi po yung mga leader, kundi yung buong iglesia.
Kaya yung final say when it comes to church discipline, the church. Ang magtatapon sa taong yan kay Satanas, yung iglesia. I-eject siya. Kumaga sa larawan ng puno ng ubas, puputulin siya, no? Doon sa kanyang pagkakadugtong sa puno, yung sanga, tatanggalin, tatapon, para matuyo at gawing panggatong. Yung sinabi ng Panginoon sa John 15. It's the same image. Tapon kay Satan. Ibig sabihin, alisin kay Kristo. Yung pong larawan na yun, nakakakilabot kasi pagka po in-excommunicate ang isang miyembro ng iglesia, ibig sabihin hindi siya Christian. At ibig sabihin ng hindi siya Christian, papunta siya sa impyerno. Yun ang ibig sabihin. Kahit na narinig siya ng nakapakinig siya ng pangaral, nakasama siya sa Lord's Supper, nabaptize siya, kahit na, di ba? Hebrews chapter 6. Kahit na naranasan niya yung mga blessing ng Spirit dahil naging miyembro siya ng church, pero hindi siya Christian, punta pa rin siya sa impyerno. Hindi ba natin dapat evangelize yung mga in-excommunicate? Dapat natin evangelize. Pwede ba silang umattend sa worship service? Pwede naman. Pero yung close fellowship natin sa Kanya, dapat ipakita natin na hanggang hindi siya nagsisisi, hindi natin siya i-admit sa close fellowship ng church. Dapat mararamdaman niya pa rin yung, alam mo yun, yung sting of the rebellion na meron siya. Na hindi natin sinasangayunan. Hanggat di ka nagsisisi, hindi ka magiging close sa church. Mayroong wall of separation at yun ay stigma para sa iyo. Maranasan mo, you are not part of this church. Dapat yun po yung makita nila eh. Pagka sila excommunicated, dapat maramdaman nila, I am not part of this church anymore. Paano natin ipaparamdam yun? Sinabi niya po sa Pablo, pag magka-gather ang church, hindi sila included. Kung worship service, yun lang sila sa isang tabi. Pwede silang maupo at makinig. Pero yung closeness, yung warmth, wala dun eh. No? Wala dun. Kasi pagka excommunicate mo siya, tapos parang wala namang separation na nangyayari, paano niya maintindihan na siya excommunicated? Makasabihin niya, ano lang yun, membership issue lang yan. And then last, 1 Corinthians, sino ang may pananagutan sa pananatili ng kasalanang ito sa iglesia? Sino pong kinakausap ni Pablo sa sulat niya ito, sa chapter 5 verses 1 to 5? Sino ang may pananagutan sa pananatili ng kasalanang? Wala pong binanggit si Apostol Pablo ng mga leader, mga elder, mga deacon. Kundi ang tinutukoy niya dito, buong iglesia. Which only means na ang responsibility, accountability para sa moral issues ng church ay nasa kamay ng bawat miyembro ng iglesia. Ang may pananagutan sa Diyos, buong miyembro, buong kongregasyon. Hindi pwedeng laging sa pastor at sa leader. So yun lang naman po yung point ng lesson natin. Hindi po lagi sa leader ang pananagutan. Marami tayong pananagutan bilang miyembro at mabibigat. Doktrina. Sino magbabantay ng doktrina? Lahat ng miyembro. Sino magbabantay ng moral purity ng church? Lahat ng miyembro. Bakit kailangan bantayan ng kalinisan ng doktrina? Sapagkat dito tayo nagpapakilala bilang isang church ng mga alagad ng Panginoong Jesucristo. Bakit natin kailangan pangalagaan yung moral purity ng church? Walang nagpapatuloy sa kasalanan. Dahil dito natin pinapatunayan na ang mga miyembro ng iglesia ito totoong mga Kristiyano na nabubuhay sa kapangyarihan ng Espiritu. Hindi naman natin sinasabing hindi nagkakasala. Pero hindi yung kasalanang ayaw pagsisihan. Hindi yung kasalanang parang pinagmamalaki pa. Kundi mayroong pagkadurog ng puso sa kanyang kasalanan. At kahit hindi na siya sabihan, inaamin niya na nakasalanan yung ginagawa niya. At kusa na siya nagsisisi. O kung hindi man, pag pinagsabihan siya na kasalanan niyo, nagsisisi siya. Nakuha niyo po. Pero kung may pagpamatigas at ayaw magsisi, mayroong progression yung church discipline. Mapapag-aralan natin yun.
Ang sasabihin ko po sa inyo ngayon pa lang, kahit maliit pa lang yung church na, hindi po ako manghihinayang na mag-excommunicate ng church. Kung susundin natin yung proseso at mapapatunayan natin na hindi siya mananampalataya, kahit maliit pa lang tayo, hindi tayo magpipigil na mag-excommunicate. Kasi mas mainam na ma-offend natin yung tao na yun kaysa ma-offend natin yung Panginoon. Ano tayo pagpapalain ng Panginoon kung di tayo masunurin? Diba? Okay, conclusion. Sa mga talatang ito, malinaw na ang buong iglesia ang may pananagutan na laging ipapangaral ang tamang doktrina at ang buhay ng bawat miyembro ay naaayon sa Ebanghelyo. Ang bawat isa, hindi lamang ang mga leader ang mananagot sa harapan ng Diyos. Okay, I think I made it very clear, no? When it comes to doctrine, when it comes to discipline, buong church ang mananagot. Kaya dapat alam natin, una nating tinalakay yung mga doktrina, susunod, pag-aaralan pa natin ang mas detalyado yung confession, and then, papag-aralan natin yung church discipline. So, alam natin, no? Bilang nagsisimulang church, alam natin kung ano yung dapat at hindi natin dapat gawin. Questions? Paano kung si pastor yung nahulog sa kasalanan? Eh di, step down. Diba? And then, hanap ng ibang pastor. Ganun lang. Walang untouchable pagdating sa church discipline kahit pastor. Pag napatunayan, mas matindi nga sa pastor kasi wala namang second chance sa kanya para, okay, sige, nagsisi ka na, magpastor ka ulit. Wala pong second chance. Pagka ikaw ay nahulog sa kasalanan, kahit na nagsisi ka at pinatawad ka ng church, di ka na pwede maging pastor. Member ka na lang. No? Pangkaraniwang member ka na lang. So, maghahanap tayo ng qualified elder or elders. Ganon din sa deacons. Di natin natalakay yun, iba? Yung termination. Pag-usapan, natanong lang kung hanggang kailan yung term. Pero meron pong termination ng office. At ang isa po sa termination ng office ay church discipline. Diba, elder, deacon, nahulog sa kasalanan, na disiplina, disqualified na siya sa pagiging elder or deacon. Kasi hindi na siya above reproach eh. Lagi na siya mapipintasan eh. Hindi ka pwede magbigay ng payo. Eh, nahulog ka nga sa kasalanan eh. Hindi naman pare-pareho yung kasalanan pwedeng hulugan, pwedeng immorality, pwedeng pera, no? Marami. Pwedeng violence, maraming pwedeng maging disqualification. But the point is, kung ikaw yung nagkasala at nahulog sa kasalanan at nasa opisina ka, mas mabigat yung pananagutan mo. Kahit nagsisi ka. Question pa? Ay, wala palang question. Ako pala yung tanong nun. Meron kayo tanong? Tapos na po itong discussion natin about biblical leadership sa church. So, Lord willing, next Sunday, simulan natin yung church discipline. Medyo mas sensitibong topic. So, I hope everyone, member ng ating church will attend, no? Para maging malinaw sa lahat. Hindi magugulat. Bakit gano'n, no? Bakit gano'n ang ginawa? Ano? Okay, so maraming salamat po. Pahinga muna tayo. And then mga 3:30, try natin mag-start, no, ng ating pong afternoon worship.